Isa na namang insidente ang tinutukan at tinasikaso ng ating masipag at walang sawang tumutulong sa ngalan ng public service na si Congressman Busita. Nangyari ang insidente dito sa Pangasinan para tulungan ang isang rider na mas may alam pa sa batas o guideline ng LTO hinggil sa pagkakabit ng auxiliary light at fog light. Light at saka nakataas yung ilaw mo. Oo. Yun, sabi sa iyo. Ang sabi sa iyo, ibaba. Ilalim mo. Oo. Tama. Sino may sabi? Kasama mo o ikaw? Hindi ko po sigurado siya. Matagal na po kasi. Hindi, parang ganun ang gusto niyong i-implement, no? Pag mas mataas sa headlight, ibababa ko. Dapat mas mababa sa headlight. Ibaba. Ikaw ba supervisor dito? Oo. At sumama ka sa akin? Opo. Kailangan may correct. Ay, pero mo, gamit ako ng computer. 301 ko. 301 kilometers. Sa pagkakaalam mo, dapat ito mas mababa sa headlight. Opo, yung na po, dinatang ko rito po na. Ay, di tatama dito. Opo, opo. Ito ka na, no? Hindi naman paglang. Ito pala, Brother Matt. Yes, ko. Nag-aasikaso ng renewal, no? Pinapatanggal ng inspector yung Kanya auxiliary po. light at ang sabi mas mataas sa headlight, Yes, ko. no? Opo. Aalamin natin kung nagbabasa pa sila, no? I-check natin kung nandito yung kanilang Hepe po. district officer. Yes, sir. Yung inspector siya Dito po, lumabas po na sa nakalabas. Brother, yes, sir. Si Hepe. Brother, si Hepe, yan. Diyan po. Lalaki, babae. Babae. Kausapin ko. Sige po. Yung inspector ninyo, brother, ilan kayong inspector? So, BIC na yung buwan dito, karamihan kasi wala na kami. Sino nag-inspect ng motor mo? Yung nagpapatanggal ng auxiliary light? Hindi po matandaan, sir. Ay, dito po, sir. Dito po, sir. And then, nung pumunta ka dito, sino ang nagsasabing tanggalin mo talaga? Dito po ako dito. Di ba pumunta ka dito? Pero, Sino nakausap mo dito? yung inspector po. Anong itsura? Ilan ba ang inspector ninyo dito? Bali, kapapalit ko lang. Kailan ka pumunta dito? January itong 2024. Ako yung inspector. Natatanda niyo po ba, sir? Halika nga. Dito, authorize yan eh. Hindi mo matatandaan. Hindi po, sir. Yung isa po dito, sir. Ito siguro sa PLDC. Yun po yung pinag-PLDC. Alisin po, sir. Tapos ang sabi po nila, sir. Pwede ka bang apalahin? Yes. At yun namang PMBIC accredited ninyo, no? Sasabunin ko, babanlawan mo. Okay ba yun? Sino yung mga inspector ninyo dito? Nandito po, sa loob. Ito po mga Ibig sabihin, ano bang nangyari? Pagdating dito, pinapatanggal. Kasi hindi ako supervisor doon, ako supervisor doon, hindi ako lalagay doon. Malimit natin ito sa loob sa revista ko. Hindi ako. Opo, sir, ganito po. Ano ba nangyari? Yung magpapakarami Oo, diba dito po yung diretso? Oo, diretso to sa inspection area. Nangyari po kasi yung pinutang ko sa yung sandira lang. Oo, Sino sumita? Anong sabi sa iyo? Parang kayo natin, sir, kasi Anong sabi sa iyo? nabawal din, sir, hindi po pwede. Pinatatanggal dahil mas mataas sa headlight. Mas mataas sa headlight at saka nakataas yung ilaw mo. Oo. Yun, sabi sa iyo. Ang sabi sa iyo, ibaba. Ilalim mo. Oo, tama. Sino may sabi? Kasama mo o ikaw? Hindi ko po sigurado siya, matagal na po kasi. Hindi, parang ganun ang gusto niyong i-implement, no? Opo. Pag mas mataas sa headlight, Ibababa ko. Para dapat mas mababa sa headlight. Ibababa at saka Ikaw ba supervisor dito? Oo. At sumama ka sa akin? Opo. Kailangan may correct. Ay, pero mo, gamit ako ng computer. 300
301 ko. 301 kilometers. Sa pagkakaalam mo, dapat ito mas mababa sa Headlight, opo, ito po. Yun na po, dinakta ko rito po na. Hindi tatama kita. Opo, opo. Ito nga ano? Hindi naman paglang. Sige, pero magpupunod sa kanya. Hindi tayo susumbong ako sa iyo, Hepe. Anyway, wala namang problema sa part ng LTO for public service, public interest, public awareness. Naka-video tayo. Wala namang problema sa LTO. May rider, Hepe, nagsumbong sa opisina. Pinatatanggal ng PMBIC yung auxiliary light niya dahil mas mataas sa headlight. Ngayon, na-validate ko, kinausap ko siya. Pinatatanggal nila, ayaw nilang palusutin sa PMBIC kung ang auxiliary light mas mataas sa headlight. Samantalang doon sa memo ng LTO, ito alam niya eh. Kasi kinausap ko siya, hindi ko pa sinasabi sa kanya yung problema. Alam niya, Hepe, na kapag auxiliary light, ang pinag-uusapan lang kapatid, kaya kita iniharap kay Hepe. Si Hepe ang magko-correct sa inyo, hindi ako. Kapag nando sa memo kapatid, kapag auxiliary light, dapat mas mababa sa handlebar. Yan. Hindi binanggit na dapat mas mababa sa headlight. Alam ng inspector mo, ang problema doon sa PMBIC, inuobliga na sila na tanggalin. Hindi natin Tinalakay ni Congressman Busita ang legalidad at tamang paggamit ng auxiliary lights sa mga motorsiklo. Ayon sa kanya, mahalagang sundin ang mga regulasyon ukol sa paglalagay ng auxiliary lights upang maiwasan ang anumang paglabag sa batas trapiko. Tinalakay rin niya ang mga karaniwang issue na kinakaharap ng mga riders kaugnay ng paggamit ng auxiliary lights, tulad ng panghuhuli ng mga enforcer at ang mga tamang specs o configuration na dapat sundin upang hindi makasagabal sa ibang motorista. Nagbigay din siya ng mga tips kung paano mag-install ng auxiliary lights na naaayon sa batas. Auxiliary headlights. Nakalagay dyan sa letter I, shall be installed not higher than handlebars. Pero kapag pag-lamp, dapat shall be installed below headlamp. Pinaghalo mo. Ang uso ngayon, yung sinasabing mekos-mekos. Huwag kang nakikiuso sa mekos-mekos. Kasi, Hepe, kaya sinadya kita, wala akong authority na sabihan ang inyong accredited PMBIC na i-correct. Kayo yung may authority. At iniharap ko, yan, may witness. Okay sa tao mo, hindi okay sa kanila. Ay, alam mo, Hepe, napakahalaga ng auxiliary lights sa mga madidilim na lugar, malubak, makipot kalsada, naulan. Hindi sapat kasi, Hepe, yung headlights ng motorsiklo. Ang ano lang naman natin, kapatid, doon tayo sa tama. Hindi natin binabangga ang gusto ng LTO na ipatupad. Kaya nga nabanggit ko kay Hepe, na naka-video tayo para alam din ng iba na katulad mo na mali ang pinatutupad. Ang masama nito, Hepe, ang implikasyon, LTO yung hindi marunong. See? Nakita mo? Yan nga yung ano eh, kasi sila, PMBIC sila. Siyempre, accredited ninyo. Accredited ng, actually, LTO. Siyempre, sa mata ng publiko, LTO sila. Yun lang hindi alam. Pero siyempre, Hepe, with all due respect, yung mali nilang gagawin, magre-reflect sa LTO. Kaya nga nagsama ko si Brother Marlo na inspector ninyo. Walang problema sa kanya eh. Sinama ko lang siya, harap yung rider at saka siya, na-validate namin na mali yung inyong pinapatupad. Kaya na-request ko yung presence ni Hepe para ma-correct. Ayos? So kayo na Hepe mag-usap. No. So, dapat ang PMBIC ngayon, dapat maalam at saka maano din sa inspection. Pag alanganin yung mga po sila, pwede silang magtanong sa atin. Kaya yun yung sila ano, sa decision. Opo. Pwede po kayo mag-request ng guidelines tapos ito programa sa Muna. Actually, yung mga guidelines na yan, before kayo
kayo na i-designate as inspectors ng Private Motor Vehicle Inspection Center, dapat meron na kayong kaukulang trainings at saka dapat alam nyo na yung mga... Siguro maganda, ipasaram muna natin yung Alam mo, Nag-iisa siya. Nag-iisang accredited na Nag-iisa. PMVAC dito sa amin. Kaya Hindi, pag pasara natin, maghanap tayo ng iba. ano? Di ba? Sabi mo. Kausapin ko si Asik Mendoza. Hindi kasi kawawa yung... Totoo po. Sir, hindi po na Pero kasi kung lagat lang po. halimbawa ano, kailangan natin itama kung ano Opo. yung... Totoo po yun. Sir, hindi Ayaw po ko kasi- naman tatawag kay Hepe. Siyempre, pag kinausap ko si Pero Hepe, nag-usap na tayo, ilang na. puro, kaya nga sabi ko, nare-recall ko eh. Siguro pwede ka nang magpakapi ngayon. Pwede. Pero Batanggenyo ko, may kami sa Binalot. Pagka Anong binalot? Sir, Sharon. para suman po. Ba- Suman. Sharon. Hindi niyo alam yung Sharon. 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 Alam mo yan, Sharon. Opo. balutin mo, ibalot mo. Siyempre, galing pa siya ng ano eh. Malayo eh. Ano bang masarap dito? Pawian mo. Taga-Cavite po ako, hindi ako taga-rito. Magkabak. Nakakahiya ka. Yan. Bumalik ka na doon. Huwag kang nagkakalat dito. Ano? Pangasinan to. Lang yan, nakakahiya ka. Dito ka pa dumayo. Hindi bali, may boss ka naman eh. Sabi mo sa boss mo. Sir, yun nga po kaya kung... May correct na yan. Kasi pag hindi na i-correct yan, susulat ako sa LTO. Iko-complain. No. Makakasin po agad sa akin. Kasi kaya nagsadya kami dito. Una, kawawa yung rider. Alam niya yung tama. Pagdating sa inspector, mali. Tumawag siya sa akin, sa office. Tatanggalin daw niya. Sabi ko, teka, huwag natin tanggalin kasi mali yan eh. Ay, pag pwede kang mamatay sa aksidente, pag naging yung dito. So, ang naging ano ko na lang sa kanya, Hepe, pag nahuli ka, sagot kita. Ay, pwede naman akong tumawag kay Hepe. Lagi naman akong natawag sa'yo. Ay, kaya lang, mas maganda, baka naman mali ang sumbong. Unfair naman sa kabilang party. At ikaw naman kapatid, kaya ako inarap kay Hepe, mahirap yung magsusumbong ako na hindi ka kaharap. Baka ang dating naman naninira. At the same time, kaya si Brother Marlo, isinama ko. Okay? Dapat gasolinahan mo. Ha? Sige. Siyempre, ngayon ka lang ngayon lang tayo nag-meet Pakapihin mo lang ako, tapos masarap na halo-halo. Paano yung kape at saka halo-halo? Ano yun? Ibig sabihin, kapag kape, pag alis natin, may take out na halo-halo. Makaranas naman yung congressman ang mangotong sa hepe ng LTO. Halo-halo lang sa kape. Baka akala mo nalilimutan ko. Hindi po. Pag hindi ninyo iayos, Opo, ay, sumod lang. sa tulong ni Hepe, pasasarap ko ng PMBIC ninyo at magtatayo ako na sa inyo. Diba? Ang tawag doon, vested interest. Vested interest. Okay? Okay po. Kapitin nyo ka pala, sabihin mo sa boss mo. Opo, makakating po agad po ninyo. Hindi, sabihin mo nakakahiya. Dito ka pa dumayo. Walang yan naman to. Ikaw bro, taga saan ka? San Carlos na kami. San Carlos, ikaw. Maganda resort ka na. May resort ka na. Wala po. Si Congressman. Meron. Ay, automatic na yun. Manapantay talaga ako. May kapi ka ba dyan? Meron, papating lang ako. Kapi tayo. Ayaw ko nang makaharap ka na may reklamo, ha? Ay, Taga saan ka? Kapitain nyo ako, dito ka nagkakalat. Ay, masawa ko kaya dito lang O, sige, iwalayan mo na sa Sa office ko ba? At